Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 2 ng textbook, page 33, nasa Sugi or writing part na po tayo. Number 1, 여러분의 성격은 어떻습니까? How's your personality? 자신의 성격에 대해 메모해보세요. So, for your personality daw po, you have to take note. Okay? So, gamitin mo tong binigay sa'yo dyan para i-note kung anong klaseng personality meron ka. So, 성격, yung personality mo, we have two kinds. So, we have yung 장점. So, ito po yung mga positive or good traits. And then we have 단점, negative or yung mga hindi masyadong pleasant na character mo. Okay? Tapos dito, 구체적인 상황, 예시. Pag sinabing 구체적인 상황, detailed or specific na situation. So, yung 상황 is situation. Okay, so even yung sugi, mahirap na kasi pinapasulat na in detailed or specify mo dapat, no? Tapos example. Okay, so gagawin natin yung sa akin. Okay, so dito yung gagawin ko is yung 장점 muna. So meron akong pin-repair, no? So ako po, naniniwala ako na ako ay isang extrovert na tao. I have this extrovert personality. And then, gusto ko ding idugtong dyan, syempre kapag ikaw ay extrovert na tao, yung another positive na personality na pwede ko or gusto kong sabihin dyan is yung pagiging 활발하다, active or jolly or cheerful person. Yan, 활발하다. Okay? So, ano po ba yung example ko dyan? Detailed example ng pagiging 활발하다. So, madali lang po sa akin ang makipagkaibigan. So, kahit na first time ko silang makilala, it's easy for me to get along well with them or to fit. Yan. So, 친구를 사귀는 게 어렵지 않다. And then, another one na naiisip ko is, I believe, and naniniwala din ang aking mga nakakasalamuha, na nagmana ako sa aking tatay. And yun pong namana ko na yun ay yung pagiging 유머 감각이 많다. So ano po ulit ibig sabihin yan? Yung pagiging humorous person mo. Namana ko po yung aking pagiging tarantado, talentado sa aking tatay. Okay, so anong specific detail ang pwede kong sabihin dyan? Pwede kong sabihin na gusto ko ng mga friends ko. Bakit? Kasi maloko ako eh. So, 친구들이 나를 좋아한다. Okay, so kapag ako po ay naging kaibigan nyo, you'll know. Okay? Ano kasi dito sa ginagawa natin, medyo serious lang tayo kasi aral to eh. Pag-aral, aral lang daw. Anyway, so bigay ako ng specific na situation na. So yan, sabihin ko dyan, 처음 한국에 왔을 때 친구가 한 명도 없는데 몇 달 후에 친구가 많아졌다. So, sa una, wala talaga akong kakilala kahit isa or kaibigan dito nung dumating ako sa Korea. Pero after few months, especially nag-join na ako sa KIIP, ayun, kung sino-sino na yung mga naging kaibigan ko, iba't ibang lahi pa, no? Ayan, hanggang ngayon, nag-meet kami ng aking mga friends na yon. Tagal na nun. So, another positive trait na I believe taglay ko is yung pagiging kamag-anak ni Jollibee. Bida-bida po tayo. I think, yan, 책임감이 강하고 leadership이 있다. Okay, naniniwala ako na bida-bida po ako at times. Yan, and I have a strong sense of responsibility. So, ano yung pwede kong idugtong dyan? So, mahilig po akong magpabida. Yan. Okay, yung mag-lead ng group. Nagugustuhan ko po yon. So, grup을 이끄는 게 좋아한다. Yung group, ikining ibig sabihin ikaw yung nagli-lead, 좋아한다. So, gusto ko po yung ganon. Katulad ng ginagawa ko ngayon, yung bida-bida ulit, kunyari, teacher. Tapos, 항상 최선을 다한다. Ayan. So, kapag meron akong isang bagay na napagdesisyonan na gagawin ko, I make it a point na I'll do my best para yung result is maganda. Okay? Or as much as possible, best yung result na makukuha ko. Yan, 항상 최선을 다한다. Tapos, yung specific situation na isulat ko dyan is, 대회에 참가해서 대상을 받았다. So, sabi ko dyan, sumali ako sa isang contest and
na-receive ko yung grand prize. Actually, hindi pala ako, kami, kasi group kami. And syempre, dahil bida-bida nga tayo, ako po ang nag-lead sa group na yon. Okay, so next. Dito naman tayo sa danjom. Yung atin naman pong mga weakness, kumbaga, no? So, yung not so pleasant na personality. Ang naisip ko dyan is yung 성격이 급하다. Nagmamadali palagi. Okay, so ano yung ating detailed or specific situation? So, explain ko muna. 항상 일을 빨리 끝내고 싶다. Yan. Gusto ko palagi na mabilis matapos yung ginagawa ko. Ayan. Tapos, yung example nating situation is ito. Nung ako ay nagpa-park ng car. 급하게 주차해서 사이드 미러를 기둥에 부딪혔다. So, ibig sabihin ko dyan, nagmamadali ako mag-park, kakamadali ko, ayun, nabangga ko yung side mirror dun sa pillar or sa haligi. Ayan. So, yan po yung ating note or memo, no? Para naman sa item number 2 natin, sa writing part, ang sabi, 위의 메모를 바탕으로 자신의 성격에 대해 장점과 단점을 써보세요. So, yung nasa taas daw po na memo, yung ginawa natin kanina. So, nilagay ko na lang siya dito, no, sa right side. So, yung memo daw po na ginawa natin is, i-transform na natin into sentences or paragraph. Yan. So, dito, if ma-notice nyo sa memo, medyo maliit, lumiit na lang, no, nag-shrink na yung mga letters, pero same lang po yan. So, if ma-notice nyo, yung ending ko dyan is yung da. 어렵지 않다, 좋아한다, 많아졌다. Pag memo po kasi, it doesn't really have to be formal na agad pag sinulat. Kasi parang note mo pa nga lang yan. And then, dito na tayo sa, ito na yung pinaka dapat grammatically correct na yung pagkakasulat and pagkaka-form ng sentence. So, yung ending din dapat consistent, pare-pareho. So, dito, ginamit ko yung 씁니다 and 비읍니다 na ending. 씁니다, 비읍니다. Okay, so try ko pong basahin. 저는 외형적인 편이라서 활발하고 유머 감각이 많습니다. So, yan yun, no? So, sabi ko dyan, ako yung extrovert na type ng tao and ako ay active at my sense of humor. Next. 그래서 다른 사람들과 어울리는 것이 어렵지 않습니다. So, that's why. So, ito yun. Nilagay ko na, no? Medyo iniba ko lang ng konti. Dito ang sabi ko, 사귀는 게 어렵지 않다. So, dito, yung nilagay ko is, 사람들과 어울리는 것이 어렵지 않다. So, hindi siya masyadong pareho, pero yung thought is the same, no? Magkaiba lang nung style ng pagkakasabi. So, sabi ko dyan, that's why, kahit sa ibang tao, madali akong mag-fit or I get along well even with other people. So, it's not hard for me to do that thing. Next. 그리고 분위기를 밝게 만들어서 친구들이 저를 좋아합니다. So, ginamit ko yung part na to. Yung 친구들이 나를 좋아한다. So, dito, hindi complete yung no, yung sentence. Parang may idea lang ako na ito yung isusulat ko. Tapos, pagdating dito na sa paragraph na ginawa ko, ayan na, nalagay ko na yung pinaka-detail kung bakit ako gusto ng mga kaibigan ko. 그리고 and 분위기를 밝게 만들어서. So, ibig sabihin, yung atmosphere, 분위기, 밝게 만들어서. So, I make the atmosphere light or bright with my jokes. Yun yung gusto kong sabihin dyan, no? That's why my friends like me. 처음 한국에 왔을 때 친구가 한 명도 없지만 몇 달 후에 여러 나라 친구들을 많이 사귀었습니다. Okay, so ito po yan, no? Yung example ko na situation. Tapos, ano po yung sabi ko dyan? So, nung una, pagdating ko sa Korea, kahit isang tao wala akong kaibigan or kakilala. But after few months, yan, iba't ibang lahi na yung naging kaibigan ko. So, I made friends from different countries, no? 벌써 10년이 됐는데 그 친구들과 아직도 연락하고 만납니다. So, dito dinagdag ko lang, no? Sabi ko dyan, it's been 10 years already. 벌써 already. So, it's been 10 years already. But still, those friends, I keep in touch with them and we still meet. Yan. Next, dito tayo. 그리고 책임감이 강하고 리더십이 있는 사람이라서 항상 그룹을 이끄는 경향이 있습니다. So, dito, ginamit ko na yung 책임감이 강하고 leadership이 있다.
And then yung 그룹을 이끄는 게 좋아한다. So sabi ko dito, gusto ko yung nagli-lead ng group. So dito medyo iniba ko lang. Sabi ko, 경향이 있습니다. So ibig sabihin, there's a tendency. So sabi ko dyan, no? And also, I am a person with a strong sense of responsibility and has leadership. That's why I always tend. So ibig sabihin po nung 경향이 있습니다 is tendency, may tendency or I tend to. 이끄는, so ito po yung pag-lead. I tend to lead the group. Okay, so madalas ako yung nagli-lead. 결정한 모든 일에서 좋은 결과를 얻기 위해 항상 최선을 다합니다. So ito na yan, yung 항상 최선을 다한다. So dinagdagan ko lang siya ng detail, no? Sabi ko dyan, 결정한 모든 일에서. So, sa lahat ng napagdesisyonan ko na bagay na gagawin, 좋은 결과를 얻기 위해. So, enable for me to have a good result, 항상 최선을 다합니다. I always do my best. 예를 들어서, for example, 사회통합 프로그램의 어울림마당 대회에 참가하여 대상을 받았을 때 반 친구들을 이끌었습니다. So, anong sabi ko dyan? Yan, sinabi ko dito sa note, 대회 참가해서 대상을 받았다. Sumali sa contest and nakuha yung grand prize. So, dito, in detail ko ng kunento, no? So, sabi ko dyan, for example, dun sa Sawetonghap, yung KIIP's Olim Madang, yung contest na yan, ay nag-join kami nung aming classmates. So, ako yung leader nila doon, practice kami. Siyempre, 열심히 했습니다. Okay? And because of that, kami ay nakakuha ng grand prize. So, yung 이끌었습니다. Again, lead. Okay? Or led, kasi past tense na, no? So, ako yung naging leader nila. Siyempre, binolunteer kasi ako ng teacher namin. So, ikaw mag-lead dyan. Kasi nga, bida-bida pamangkin ako ni Jollibee. Ayan. So, dito tayo. 하지만 성격이 급합니다. However, so dito ko na pinasok yung negative trait. So kaya lang, ako ay nagmamadali palagi. 항상 일을 빨리 끝내고 싶어서 실수할 때도 있습니다. So ito na yan. 성격이 급하다, 항상 일을 빨리 끝내고 싶다. So madalas gusto kong matapos agad yung ginagawa ko, kaya naman may mga times na ako ay nagkakamali. So, example, 예전에 before 급하게 주차를 하다가 so nagmamadali nga akong mag-park 실수로 so by accident ayan side mirror을 기둥에 부딪혔습니다. So nabangga ko nga yung aking sasakyan. Buti na lang yung side mirror lang yung natamaan. So saan ko nabangga? Sa gidong. Ano yung gidong? Yung pillar or yung pinakahaligi. Ayan. So yun po yung ating writing part. Pwede nyo itong i-take as reference para gumawa nung sa inyo naman. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.